Okay, so meron pa bang reserva yun? Meron pang isa? Sabi ko kanina, mas galingan kasi ang ganda ng kanta ng mga babae. So sinunod naman ako ng mga lalaki. At buti naman yung mga tinuro ko sa kanila, nakuha nila. Alright, so good morning and again, welcome po sa ating service sa oras na ito. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po dinala ng Panginoon dito. Praise God and thank you sa mga nag-render ng special na. And sa mga bisita natin, nag-welcome ba tayo kanina? Yan. So, nag-welcome naman, Meron namang welcome. Welcome din natin si Sir Jessa. Na-welcome ba siya kanina? Galing po siya ng Samar. Bukas uwi na ho siya. So, umaatin lang rito. At dyan lang ho yan sa Samar. At umatin lang ho ngayon. Bukas aalis na siya. Sa Sabado ulit, pupuntahin dito para umatin sa Linggo. Parang andyan lang yung Samar. Anyway, salamat sa Panginoon sapagkat tayo po magkakasama sa umagang ito. Are you happy this morning? Yan, okay. Handa na po ba kayong mag-aral ulit ng salita ng Diyos? Alright, so sige po, tayo tayong lahat and let's open our Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 4 verses 16. Ito po yung pag-aaralan and our theme for this month ay grow up, level up. Okay, so last Sunday, we tackled about in building God's house. Tama po ba? Grow up and level up in building God's house. But this morning, ay ganun pa rin po. Pero iba naman ang atin pong itatayo or ibibuild. Verses 13 to 16, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Lord, salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Salamat po sa alam naming muling pagpapala na ibibigay mo po sa amin sa mga oras na ito. Bless this message sa puso namin, Panginoon, and give us wisdom and understanding heart para masunod po namin, Panginoon, completely ang inyo pong kalooban in our lives. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nakakakita ng aming pong mga isip at puso, ang aming buhay, ang aming pong mga layunin at nais na gawin. Kaya Panginoon, kung meron pong mga bagay na hindi po ayon at maayos sa inyong harapan, gamitin mo po ang mensaheng ito para kami ay maituwid. Kaya Panginoon, sa iyo po namin hinihiling ang lahat, ang kaayusan at ang tagumpay ng pag-aaral lang ito. At sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. All right, so please be seated. Well, grow up, level up in building God's people. So, last Sunday, ang diniscuss natin is about building God's house. But today, ang atin naman pong itatayo at aayusin ay yung tao po ng Diyos, which is tayo po yun. Mga kapatid? So, naniniwala po ako na kahit gaano kaganda ang isang lugar, kung tayo po ay hindi maayos sa harapan ng Diyos, hindi ho yun nagiging acceptable. Hindi po yun pleasing in the sight of God. Kahit nga ho simple, barong-barong, luma at hindi laki,
yung ating pinagtitipunan, basta't maayos po tayo sa harapan ng Panginoon, naroon ang glory ng Diyos. Amen? So para bang sa kasabihan, aanihin mo ang bahay na bato, kung ang nakatira naman mga ganito. Tama po ba? Mas masaya pang nakatira sa kubo kung ang kasama mo naman mga taong, alam nyo ho, mga taong totoo. So ibig ko sabihin mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin, yung grow up and level up, kailan ba natin gustong mag-improve at ma-develop yung ating mga sarili? Kasi naniniwala po ako na kung ang pag-uusapan is about growth, okay, improvement, lahat tayo sasang-ayon, maganda po ito. Napakaganda na makita na bawat isa po sa atin nag-i-improve. Sa anumang aspeto ng buhay, masarap, may improvement. Tama po ba? Sa itsura, maganda, nag-i-improve tayo. Sa kakayanan, nag-i-improve tayo. Sa income, sa mga nagagawa, or sa ating kalusugan, lahat tayo gusto natin mayroong improvement. Tama po ba ako mga kapatid? Pero alam nyo, ang pinag-uusapan natin, paano ba natin mabibuild? Yung gawain ng Diyos na talagang masasabi nating growing at nagle-level up. Kasi pag sinabi ho nating growing, yan ho ay pwedeng kung tutulad natin sa halaman, puno, merong lumalago ng pataas, merong lumalago ng palapad. Tama po ba? Kumbaga, gumagapang, doon natin makikita yung growth niya. Yung iba naman, tumatayog para nagiging bantayog. So sa madalit salita, in Christian life, I believe, ang kalooban ng Diyos for each of everyone, makita na merong nagiging improvement, merong paglago. Kasi pag hindi, mga kapatid, there is something wrong. Kasi tinitignan natin, meron tayong buhay na Diyos. Tama po ba? Okay? Meron tayong buhay na Diyos. We have the Word of God na makapangyarihan. Sabi nga ng Bible, yung salita ng Diyos ay sharper than any-edged sword. So ibig sabihin, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kayang manuot hanggang sa kaibuturan ng ating pong kalooban at kaloob-looban ng ating katawan, maging hanggang sa buto. Joint and marrow. So, yan ho yung kapangyarihan at kakayanan ng Word of God. We have the living God, meron tayong buhay na Diyos, tayong powerful na salita ng Panginoon, and we have also the Holy Spirit. Naintindihan niyo mga kapatid? So, kumbaga, lahat ng mga ingredients, lahat ng mga, kumbaga, kailangan para lumago ang isang Kristiyano, meron po tayo. May church tayo. Nagpupunta po tayo ng church. Tama po ba? Meron tayong pag-aaralan ng salita ng Diyos. So, kapag hindi pa tayo nag-grow, definitely, merong hindi okay. Kasi nandun na po lahat. Kumbaga sa lulutuin, nandyan na ang karne, nandyan ang sahog, nandyan ang mga pampalasa, nandyan ang gamit, kumpleto na. Anong problema? Bakit hindi makain? Kasi nga, hindi pa naluluto. Kumbaga, the Word of God, baka mamaya, nakikinig lang tayo, nakakasama lang tayo, pero hindi talaga siya pumapasok sa buhay natin. Kasi yun ang problema eh. Kasi naniniwala po ako, sa buhay na Diyos at sa buhay na salita ng Panginoon, walang sino man sa atin ang hindi po pwedeng kausapin at palaguin. Sabi nga ng Bible, the fruit of the Spirit. So, ibig sabihin, once na nagbubunga yan, may buhay yan. Tama po ba, mga kapatid? So, kung titignan natin at sasalamin natin yung mga sarili natin, may kukonsider ba natin na nag-grow ba tayo? Nag-i-improve ba tayo? Alam niyo, kumbaga, yung Sunday school natin, ang purpose niyan, hindi lang tayo matuto, kundi makita natin sa buhay natin yung napag-aaralan natin. Kasi, ang ganda ng prayer, pero hindi natin alam gawin. Natatakot tayo. Okay? Pag tinawag tayo, halimbawa, o sige, kapatid, ikaw mag-lead ng opening prayer natin. Honestly, may mga natatakot. Tama, may nag-iisip, baka hindi ako makapag-pray. Kami rin, nung bago kami sa Christian life, takot na takot kami pag tinatawag kami mag-pray. Halimbawa, sa Bible school, o sige, Brad, ikaw ang mag-pray. Yung iba nagyuyukuan, pag opening prayer, closing prayer, kasi nga meron pang fear. Kasi nga kulang ng kaalaman. Tama po. But now, tinuturuan
tayo ng salita ng Diyos, ini-educate tayo, and ini-enable tayo at the same time na yung mga bagay na dapat nating gawin, sana magawa na natin. Look at what happened in Ephesians church. Sabi po rito, till we all come in the unity of the faith. If you know the background of this church, sabi ho ng Bible, ang Ephesian church is a loving church. Kumbaga, marunong silang magmahal ng leaders. Marunong silang magmahal ng mga kapatiran. Marunong silang magmahal sa Diyos. But you know, the problem is, ito ho ang sabi ng Bible, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Nagkakaroon ng delay ng kanilang pagmamature. Yun ho yung problema. Parang umaandar pero humihinto. Umaandar, humihinto. Kumbaga sa parang pupugak-pugak, ika nga. So ang kalooban ng Diyos, yun talagang mag-grow tayo ng tuloy-tuloy. Ang kalooban ng Panginoon, ma-reach natin yung perfect na sinasabi ng Bible na kalooban niya sa buhay natin, yung perfect will ng Panginoon. In verse number 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God and to a perfect man. So, ibig sabihin, bawat isa po sa atin, ang kalooban ng Diyos, mag-improve, mag-grow, mag-level up. Sabi ko nga nung nakaraan, Sunday ba yun, kung ako nagkakamali, di ba, hindi maganda sa isang bata na wala siyang natututunan o karagdagang kaalaman habang lumalaki siya. Di ba, tinuturuan natin. Sabi ko nga nung Sunday, ano yung unang salita na nasabi ng anak ninyo? The first word na binanggit ng inyong baby, ng anak, di ba? Ano yung unang sinasabi? Kadalasan. Bias nga, di ba? Laging mama ang unang itinuturo. Papa, hindi. Laging mama muna. Kasi nga, sabi, sila daw yung laging may karga at may buhat. Pero ganun pa man, pag yung mama nadagdagan, natutuwa, yun nga, ewan ko, no? Dati, pag yung baby dumapa, yung bumalik na, natutuwa na kami. Si Rachel nun, dumapang ganun, tuntua kami. Hanggang sa nahuhulog na nga siya sa kama eh. Natutulog kami, nagugulat kami, sabi ni Nanay Denden, yung anak nyo nasa lapag. Tulog kami mag-asawa. Sipin nyo si Rachel, ang position namin sa bed, si Mami, si Rachel, ako. Okay? Nasa gitna namin. Nagtataka kami, nalalaglag pa siya. Nasa sahig. Sabi ko, saan yung anak natin? Mukhang nawala. Yung pala nasa lapag na, baby pa po siya. So, ibig sabihin, dalawa lang yun eh. It's either ipan namin siya pababa. Hindi namin namalayan. Okay, naitulak namin. So, kumbaga, pag may nagagawang bago, okay, nagsimula, Brother Sam, naalala mo dito, tumatayo-tayo ka sa pulpit, gumagabay-gabay ka. So, ganun dati. Pag natututo yung bata, masaya tayo, nag-i-improve, di ba? Tama po ba? And even in Christian life, yun ho ang perfect will ng Panginoon. Tandaan po ninyo, bago o matagal, ang kalooban ng Diyos mag-grow. Hindi ho po pwedeng manatili tayong babes in Christ. Ang kalooban na mag-grow tayo unto a perfect man. Kaya tingnan nyo, magaling sila sa isang aspect, pero mahina naman sila pagdating sa growth. Tama po ba, mga kapatid? So dapat, alamin natin ano ba ang goal at kalooban ng Diyos sa itinayo niyang ministry. And tayo po yun, mga kapatid. Kaya nga, sabi ho ng verse number 14, that we henceforth be no more. Huwag na kayong bumalik, hindi na kayo bata. Tama po ba, mga kapatid? Yung 3, 4, 5 years old, mag-child talk, tingin ko po normal yon sa buhay ng mga ganong edad. Pero kung 19 na yan, 20 na yan, ganun pa rin magsalita, may problema yan. Tama? 19 na, 20 na, ang alam pa rin sabihin, mama. Diba? Yun lang ang alam niyang gawin. Ang alam niya lang gawin sa bahay, dumapa, humiga, matulog, tumuwad, kumain. Hello po, naintindihan po ninyo? That's a normal. Hindi ho normal yun. Kaya sabi ng Bible that we henceforth be no more children. Ang ina-address ni Apostle Paul dito, yung mga
Ephesians believer na ang problema parang bumabalik sila sa pagiging bata. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi na ho mangyayari yun. Kung ilang taon na tayo ngayon, tanggapin natin ang katotohanan, talagang doon na tayo papunta. Tingnan nyo nga, yung edad hindi mapigil eh. Yung reaksyon ng katawan, hindi mapigil. Kanina lang, nag-sugar test ako. Ang taas eh. Kaya pakiramdam ko, habang nagtuturo ako, parang tingin ko sa inyo lahat, ang gaganda nyo, tsaka ang gagwapo nyo. Yung pala, nagdidilim na pala paningin ko. Yung sabi ko, parang ang gaganda ng mga nanay na nandito sa bungad. Yung pala, iba na tingin ko pala sa inyo. So ano ibig ko sabihin mga kapatid, hindi natin mapigil yung reaksyon ng katawan sa pag-iedad. Tama po ba ako? Kahit gusto natin pa yung mga gagawin natin, bakit tumaas? Wala naman akong kinain. Nagtataka ako kanina sa likod, hindi naman ako kumain. Hindi nga ako nagkakanin, ganito, ganon. So, definitely, there is something wrong. Hello po, mga kapatid. So, kung meron tayong church, meron tayong Word of God, meron tayong pagpe-present ng sarili sa Panginoon, and yet, wala pa ring growth, there is something wrong. Ito ang problema, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagiging bata. Gustuhin man natin magpabata, pero wala tayo magagawa because yun na ho ang direksyon ng buhay ng tao. Pwede nating magmukhang bata tayo, di ba? Parang ako, kaya kung nalulungkot, turning 27 eh. So kaya siguro sinisip na iba, kaya ka pinarurusahan, pastor, ayaw mong aminin yung edad mo. Inamin ko naman dating 25, ngayon 27. Masama pa ba yun? Dagdagan na nga ng 2 years. Sobra naman kayo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Lalabas yung natural. Tama? Okay. Kahit sabihin niya pa, sa mga adult natin, tutuwa nga ako, sabi, nung nadinig ko kay Ate Tessie yung edad niya, nagulat ako eh. Bakit? Parang hindi bagay yung edad ni Ate Tessie sa itsura niya, tsaka sa ginagawa niya. Ate Tessie, ilang taon na po kayo? Yun totoo po. Hindi po address po yun ng bahay niyo eh. 72, pero member pa ng rescue operation. Sila pa yung tumatakit sa pader at puno, yung mga nakukuryente sa poste, siya pa yung kumukuha sa taas. Sipin nyo, pag may nalulunod, siya pa yung dumadive sa mga kanal-kanal. Ano ibig sabihin? Ginagawa ng 72 years old John. Akyat baba sa building. Takbo rito, takbo roon. Naintindihan mo mga kapatid? But again, may manifestation pa rin talaga. Kung aamin lang sila, may kumikirot at sumasakit din. Mami na po kayo, mga kapatid. Di ba? Yung iba sa atin dito, nababalutan lang ng kulay. Di ba? Kinukulayan yung buhok, kinukulayan yung muka, pero ang totoo, alam nyo na sa sarili nyo na nararamdaman nyo na. Tama po ba ako, mga kapatid? Because whether we like it, ang direksyon ng buhay natin doon papunta. Tama po ba? So in short, tayo rin as Christian, dapat ganun din ang punta natin. Ang direksyon natin, simula sa pagkaligtas, patungo sa paglago. Tama po ba? Napanood niyo ba yung story ni Benjamin Button? Iba yun eh, pinanganak ng matanda, pabata, wala hong ganun sa atin. Tama? Wag ho kayo mag-isip na, dapat pala pinanganak na lang akong 80 eh. Para habang nabubuhay ako rito, nagiging baby ako. Hindi ho normal yun. Walang ganun sa inyo ang Diyos. So ano ibig sabihin mga kapatid? That we henceforth be no more. Meaning, that's impossible. Hindi na tayo babalik sa pagiging grade 2, grade 5, grade 11. Wala na yon. Eto na tayo. So ang aralin natin, paano ko marireach yung maturity? Nang hindi, parang tatanda, nang hindi na sayang yung pinagkatandaan natin. Sabi nga ni Apostle Paul, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men. Kaya nga, 3 bagay po ang nakita ko for us to have a building, in building God's people. Kasi ganito po yan eh. Paano ba natin matutulungan yung mga kasama natin sa church na mag-grow? Naniniwala po ba kayo we need each other? Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Come on. Huwag kang mawawala. Sabihin mo, kailangan kita. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Kailangan kita. Wala akong pamasahe mamaya. Sasabay ako sa iyo.
Sabi mo sa katabi mo, wala akong pananghalian. Ha? Isabay mo, isahog mo ako sa ulam mo. Ha? Neighbor kayo eh. Tama ba ko? Hindi tayo pwedeng magmalaki na hindi kita kailangan. Pwedeng for now, baka hindi. Pero sooner or later, tandaan ninyo, huwag niyong putulin, sirain ang ugnayan natin sa isa't isa. Baka isang araw, kailanganin natin ang isa't isa. Pwedeng sa ngayon, okay ka pa. Baka dumating yung time, yung kailangan mo, nasa kanya pala. Hello po, tama po ba ako mga kapatid? Okay lang na hindi kayo super close, pero huwag niyo namang sirain at sayangin yung relasyon na meron kayo. Baka isang araw, kailanganin natin yan. Tama po ba mga kapatid? Kaya sabihin mo sa tabi mo, huwag kang a-absent. Yung pala yun. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang mawawala. Pag nawala ka, baka mawala ako. Hindi ko alam papunta ng church. Alright? Kaya, yun yung kalagayan. Number 1, we need the right teaching. For us to grow, para tayo mag-grow, kasi sabi na Apostle Paul in verse number 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro. Ang bata, akayin mo yan, sasama. Kaya nga may mga nakikidnap na bata eh. 'Di ba? Pag inatak yan ng kahit sino, walang magawa yan, walang lakas yan para pumalag. Tama ba ko? Yung mga baby, pag kinuha yan, o kaya yung mga 2-3 years old na bata, pag hinatak yan, ang kaya lang gawin yan, umiyak. Pero para i-resist yung may hawak sa kanila, itulak yung may hawak sa kanila, hindi nila kaya. Bakit? Bata nga sila. So, in Christian life, parang ganun din yung gustong ipakitang picture ni Apostle Paul. Pag hindi kayo nag-mature, kahit sino sa inyo, pag tumayo at nagsabing Bible ito, sasang-ayon kayo. Bakit? Hindi kayo nag-grow. Parang madali tayong hatakin at kayagin. Sabi nga ng Acts chapter 2, verse number 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Take note, sabi ng Bible, and they. Tama? Kaya, ang maganda nito, hindi lang ako, hindi lang isa, dalawa ang nag-grow sa church. Dapat lahat po tayo. Simulan natin unti-unti. Pwede po ba yun? Simulan natin, papira ng kaunti. At least nagsimula akong magbasa ng isang verse ng Bible. At least nag-start akong mag-isa, pinag-aralan ko. So yung paraan na yon, pag yung maliliit na yon, dinamihan natin at kinumpleto natin, binuo, lumalaki at dumadami. Hanggang isang araw, magugulat ka na lang, may kaya ka nang gawin sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Yung mga anak natin bibiglain niya ng responsibilidad sa bahay. Uunti-untiin natin para matuto. Tama po ba? Magsisimula yan, o anak, alam ba kung paano, di ba yung mga nanay, minsan mini-mentor yung anak, alam mo kung paano magprito ng itlog nang hindi dumidikit sa kawali. O, sino sa inyo marunong magprito ng itlog na malasado? Yung sunny side up. Yung iba na babasa, pagbasag pa lang ng itlog, pag ganun pa lang, yung dilaw, sumasabog na. Tama ba ko? O sino magaling magluto rito ng malasadong itlog na buo yung dilaw doon sa gitna? Yung sunny side up. O, di ba? Yung pag nagluto, yung pagbasag pa lang may mali na. Kahanga ka sa iba, no? Yung iba parang ginaganon lang sa pinaka lead nung nung kawali. Tok ganun na pag ang galing hindi nababasag yung So siguro inaral nila kaya nila kaya 'yon. Diba? Yung iba naman, ihahagis yung itlog, tapos igagano yung sanse, pagbagsak, hati na yung itlog, pagbagsak, ayun, papagalitang nanay mo, sinasayang mo yung pera. Tinatapo mo yung itlog, sablay pala. So, ibig sabihin mga kapatid, may nagme-mentor. Tama po ba? May nagtuturo ng tama. So, kaya tayo pumupunta ng church, ang tinuturo sa atin, tamang doktrina. So pag hindi tayo nakinig, pumunta tayo ng church, yun yung sinasabi ko kanina, na pwedeng present, we have the Word of God, we have the Holy Spirit, meron tayong buhay na Diyos, pero kapag hindi ho natin ina-apply at ginagamit sa buhay natin, yung salita ng Diyos, ang tendency, may alam lang tayo. Pero hindi natin kayang gawin.
Nanood ako ng laro ng FIBA, kaya lang sa TV. Mahal ko kasi doon sa live eh. Okay? So, ini-imagine ko lang, ito bang mga coaches na to magaling mag-basketball ba talaga to? Siguro yung iba, tulad nila Steve Kerr, pero hindi sila naging kagaya nila Michael Jordan, hindi sila nakagaya nila mga Scottie Pippen. Okay? So, sa isip nila, alam nila yung ituturo at gagawin. Pero pagdating sa pag-execute, tingin ko hindi na sila ganun kagaling. So, pwedeng tayo po, may alam, may head knowledge, but the problem is, hindi natin na-experience gawin. Kaya ang tama, yung nadidinig at natututunan natin para wag mawala, i-apply. You know, sabi po rito, and they continue, the word continue, not just a constant practice. Ang sabi rito, they continued steadfastly. Kasi nilagyan dinugtungan yung continued, nilagyan ng steadfastly. So meaning, ginagawa nila ito, hindi dahil sa ito yung practice ng church, kundi ito yung dapat maging buhay ng mananampalataya. So kaya kahit saan tayo mapunta, mahalaga na tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi lang dapat sa church. Hindi lang dahil ito yung practice every Sunday. O church may worship tayo. Mag-aaral tayo ng Bible. Amen. Yun. Pero dapat ang Word of God, hindi lang pang Sunday. Dapat ang Word of God every day. Tama po? It means practice, hindi ritual. Tama po ba? Hindi ceremony. Dapat ang pag-aaral ng Bible practice ng isang mananampalataya. Okay, ang bata tulugin. Tama? Ang bata kadalasan malakas kumain. Diba? Ang bata, so that is natural. Practice ng bata yun. So dapat tayo rin bilang Kristiyano, ang practice natin, lagi tayong merong Word of God. Hindi ito parang seremonya o parang part lang ng buhay natin, kundi ito yung kailangan natin. Kumbaga sa Pilipino, lagi tayong mahilig sa kanin. Pagkain natin yon. Tama po ba mga kapatid? And then Matthew chapter 28, verse number 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Pag hindi natin itinuro yung tamang aral na galing sa Panginoon, may magtuturo dyan ng iba. Believe me, makakapulot siya ng iba. Kaya nga, mga magulang, pag hindi ginabayan yung mga anak sa panonood ng TV, di ba kita nyo nakalagay doon? Ngayon nga, ano nakalagay na? Parang SPG, tama ba ako? Or, tama ba? Striktong patnubay ng magulang, parang SPG. Dati, ano lang PG lang, di ba? Parental guidance. Ngayon, talagang kailangan bantayan natin yung mga anak natin. Sa mga pinanonood, ang problema, hindi lang naman sila sa TV nakakapulot. Sa mga gadget din, sa mga internet. Tama po ba ako? Sa social media. Ang daming nag-i-influence, ang daming mga nagbibigay ng mga sabihin nating para bang panghatak. Kaya ang tendency ngayon, talagang ang magulang, kailangan tutukan natin na baka mamaya ano na yung pinanonood ng mga anak natin sa mga gamit nila. So yun ang problema ngayon. So ano ibig po sabihin mga kapatid? Pag hindi tayo nagturo ng tama, tandaan po ninyo, may magtuturo dyan. Hindi man tao, baka yung paligid, hinuhubog siya sa kung ano yung dapat maging siya. Okay, naobserbahan ko lang. Kasi ako si Travis, napaka-cool. Pag dinadala rin si Travis, yung aso nila si Sir Gisan, nila Ken, parang wala lang, tahimik lang siya, parang hindi kumikilos, parang lakad lang, lapit lang sa tao. Pero si Pancake, yung aso namin, pag yun lumabas, talagang parang trumpo. Ikot. Alam niyo kung bakit? Kasi hinuhubog siya nung kanyang paligid. Kasi kinukulong namin Naintindihan niyo? Pag yan lagi niyong kasama sa paligid niyo, ang pakiramdam ng aso, yun siya, dun niyo siya hinuhubog. So, tinuturoan niyo siya ng kahit walang, reading, walang, Travis, ganito. Walang ganon. Namomold siya ng paligid niya. Tama po ba? Kung gusto niyo yung aso, tumapang, tali niyo ng itali, galitin niyo ng galitin araw-araw, tatapang yan. So, tinuturoan niyo siya. Tama po ba ako? Naintindihan yung sinasabi ko?
So minomold siya ng surroundings niya, ng paligid niya. So ganun din po tayo. Pag hindi tayo nagturo, may magtuturo. Hindi man tao, pwedeng yung nararanasan niya sa paligid. Bakit tayo nagiging rebelde? Bakit tayo nagiging palaban? Kasi nga, doon tayo minomold ng sitwasyon. Kaya napakahalaga ng tamang pagtuturo. Amen? Napakahalaga ho ng right doctrine. Kasi pag hindi, parang lilipas ang panahon, hindi ho natin makita yung sarili natin na nag-grow tayo. Kaya mahalaga ho na tayo po ay uma-attend ng services. Mahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Second thing is the right treatment. Kung gusto nating i-build up yung mga kapatid natin, una, turuan natin sila ng tamang katuruan. Responsibilidad natin to bilang mga ate, kuya sa church. Tama po? Hello po? Kung tayo yung mga nauna sa kanila, i-guide natin sila. Literally, di ba ganyan naman ang role ng mga ate at kuya sa bahay? Tama? O baka naman yung mga ate at kuya ang nambubugbog sa mga bata. Pag wala si mami, si daddy, ikaw gumawa lahat, ha? Di ba? Baka ganun. Baka lang, hindi ko sinasabi. Pero hindi tama yon. So sa church, kung tayo yung mature, tayo yung mga ate at kuya nila, dapat ituro natin sa kanila, dito, ganito, ha? Kahit nga yung mga bata, tinuturoan natin, ikaw maghulog ng sobre. Alam nyo, tinuturoan nyo yung bata na magbigay sa Panginoon. Bata pa lang, alam niya, dapat ipaliwanag nyo, ang laman ng sobre na yan, tithes ko yan, offering ko yan sa Panginoon, pasasalamat natin sa lahat ng blessing. Bakit? Masasanay yung bata. Pag wala kayong hinulog nga offering ngayon, tatanong siya, hihingi yung anak niya, saan yung pang-offering? Wala na. Tama po ba ako mga kapatid? Kasi nasanay siya, may practice na siyang ganun. So sa madalit salita, kailangan nating turuan yung mga kasama natin. Lalo pat kung tayo ang mga mas nauna at mature sa kanila. Kung maatin kayo ng klasiko every Sunday afternoon, ang tinuturo ko po rin is about leadership. Hindi nyo kailangan maging pastor para tawaging leader. Hindi nyo kailangan gumraduate sa Bible school para tawaging leader. Yang katabi mo, pwede mo yang i-lead. Tama? Yung sabihin mo sa kanya, makinig tayo. Yung makinig ka ng maayos, nagpapakita ko sa kanya na dapat siyang makinig ng maayos. Kung paano ka nagdadamit ng maayos, pinakikita mo sa kanya, ganito dapat magdamit. Kung paano magsalta, ganito dapat. So, sabi ko nga, ang ginagamit ko ilustrasyon, merong isang lalaki na medyo may problema sa isip. Lakad lang siya ng lakad dyan sa daan, pero yung ginagawa niya, tuwing umaga, lagi siyang nakatingala sa langit. Ganyan lang siya. Ang tagal. Bawat dumadaan ngayon na nakikita siya, sa palagay nyo, ano gagawin? Titingin din sa taas. Tama ba ako? Walang sinabi, walang any doctrine, pero dahil may ginagawa, may sumunod. Tama po ba? So subukan nyo rin makinig ng maayos. Subukan nyo rin na gawin yung gawin, tingin ko po may susunod sa inyo. Tama po ba ako, mga kapatid? Merong mag-i-imitate. Yun ngang mundo, ginagaya natin eh. Diba? Artista, ginagaya natin. Singer, ginagaya natin. Basketballista, ginagaya natin. Tama po ba ako? Na kung tutuusin, ano bang investment doon na panglangit? Wala naman. Tama po ba? Okay. Pag nanood basketball, meron ba mahilig? Baka mamaya, nagsasalta ko tungkol sa basketball. Wala naman pala nakakaintindi sa akin dito. Meron ba mahilig mag-basketball dito? Mahilig kayo manood, maglaro? Meron ba? Okay. Pag sinabi nating basketball, tandaan nyo, teamwork ang pinag-uusapan. Ha? That is we mentality, hindi I mentality. Kahit gaano kagaling si Lebron, kung isa lang mag-isa laban sa 5, siya mananalo. Tama po ba? Kahit gano'n siya kagaling, pag ang kalaban niya 5, tapos mag-isa lang siya, siya naglabas, siya na nagbaba, siya pa naglahat. Kailangan niya ng ka-teammate.
kailangan niya ng kakampi. Tama po ba ako, mga kapatid? Nagkakaintindihan pa rin tayo. Alright, so sabi rito, teaching them to observe. So ibig sabihin, tayo, bawat isa, inatasan ng Diyos na magturo. Kaya ituro mo sa katabi mo kung ano yung dapat niyang matutunan. Kung ano yung dapat niyang i-apply sa kanyang buhay. Second thing is the right treatment. Kung gusto nating i-build up, iayos yung ating mga kapatiran, ituring natin sila sa kapatid sa Panginoon. Pagtrato. Sabi po kasi ng Philippians chapter 3, sabi po rito, verses 12 to 13 and 15 to 16. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Jesus Christ. Brethren, I count not myself to have apprehended. Huwag niyong isipin o tignan na parang higit ka sa iba o higit ako sa iba. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Verse number 15, let us, okay, therefore, as many as be perfect, be thus minded. Kayong mga nag-iisip na ang tingin ninyo, okay kayo, kayo, ganito ang dapat ninyong maging akto. Sabi po rin sa verse number 15, and if anything be ye otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Kung ano ang Panginoon na pwedeng merong ipagmalaki, ganun din ang isipin natin. Kahit merong ipagmamalaki, huwag mong gawin sa kapatid. Ituring mo siya na mahalaga para sa iyo. Hello po. Ang maganda, ikaw na may kakayanan, ikaw ang umakay. Huwag mo siyang tignang mahina, huwag mo siyang tignang walang kakayanan. Tignan mo siya na kailangan ka niya. Hello po. Tama po ba ako, mga kapatid? Huwag mong tignan na mahina siya. Ang tignan mo, kaya ka nandito, ikaw ang provision ng Panginoon para sa katabi mo na nangangailangan at mahina. Hindi ho kalooban ng Diyos na i-down natin ng iba. Ang kalooban ng Panginoon, mag-angatan tayo sa isa't isa. I-build up natin yung mga kapatiran natin. Amen? Kung meron tayong nakitang kahinaan, tingin ko po ang tama. Kaya ikaw ang binigyan ng Diyos ng ganyang pangitain at ikaw ang pinayagan siya na makakita ng kahinaan niya, ikaw yung gusto niyang gamitin. Tama po ba, mga kapatid? Kasi sa dinami-dami natin, ikaw nakakita ng kahinaan niya. So, ibig sabihin, ikaw ang pwedeng inaatasan ng Panginoon na nakita mo yung kanyang pangangailang kahinaan, ikaw yung gusto ng Diyos na gamitin niya. Hindi pinakita sa iyo para laitin mo siya. Hindi pinakita sa iyo para husgahan mo siya. Naniniwala ako bilang magkakapatid sa Panginoon, tama lang na tayo po ay nagtutulungan sa isa't isa. You know, sometimes nakakalungkot. Yung hindi naman church, yung wala namang Diyos, samahan lang. Di ba? Meron mga tinatawag na assistance, may tulungan. Hindi naman church yun. Tama po ba ako, mga kapatid? Kumbaga parang organization lang, pero kaya nilang magtulungan. Hindi mas dapat kayang i-apply ng church yun. Kasi may tumutulong sa atin, may nagpapalakas sa atin, at may gumagamit sa atin. So ang sabi ng Bible, let us therefore as be perfect, be thus minded, if anything be otherwise, or ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Kaya nga para sa akin, kung tayo nakakita ng kahinaan ng iba, hindi dapat yan maging problema. Dapat yan maging paraan para maiayos. Tandaan niyo, mga kapatid, lahat ho tayo may kahinaan. Lahat tayo, kung aamin kayo, may pangangailangan. At hindi ho tayo kumpleto. Alam niyo po ba yung doktrina ng creation? Bakit binigay ng Diyos si Eva kay Adan? Sa palagay po ninyo. Ang sabi ng Bible as help meet. Ano spelling ng meat? Hindi ho karne. M-E-E-T.
unity. Tama? Ang ibig sabihin nun, katuwang. So ibig sabihin, nakita ng Diyos na hindi pwedeng mag-isa lang ang lalaki. Tama po ba? Kailangan niya ng babae. Ngayon, kung may nakikita tayo sa iba na kahinaan at tayo ang nakakakita, naniniwala ako, tayo ang gustong gamitin ng Panginoon sa Kanya. Kasi kayo nakakita eh. Tama po? Tandaan niyo mga kapatid, ang church, family ng Diyos. Hindi to pamilya nyo lang. Pamilya to ng Diyos. Ang tawag sa atin, children, son of God. Kaya nga kung titignan natin, pag hindi ho natin to in-apply, parang nakakahiya tayo. Kumpara sa iba, buti pa yung mga organization, kaya nilang magtulungan kahit di magkakilala. Di ba? May mga nabubuong mga grupo-grupo, pag may sticker kang ganon, ay, kaano natin to? Ano ba tawag? Kapatid, kapamilya, kapuso, kung anong kakayon. Wala naman silang knowledge about, sticker lang yun eh. Tama ba ako? Nagkakaintindihan po tayo. Pero kaya nilang magsakripisyo, even though hindi nila kilala yung pagkatao ng tinutulungan nila. Tama, nagkakaintindihan po ba tayo? Dito ho sa maliit na sulok na ito, tingin ko naman, magkakakilala na tayo kahit papano. Pamilya tayo sa itsura. So mas madali ho nating i-apply yung magmahal sa isa't isa. Magtulungan sa isa't isa. Tama po ba? Yun nga lang kasi, ang Epeso, ang problema talaga nila, sa isang bagay magaling sila, pero hindi nila kayang gawin lahat. So that's why, ginaguide sila ni Apostle Paul. Kamusta trato natin sa isa't isa? Paano natin napapahalagahan yung mga kapatid natin sa Panginoon? Sabi ko nga, kausap ko yung mga instrumentalist kahapon, kagabi. Sabi ko, mga young people, may tanong lang ako. Bakit parang hindi ko kayo nakikita sa bread talk, hindi ko kayo nakikita sa altar? Ano ba schedule ninyo? Samantalang kasama kayo roon sa mga pinagpe-pray. Okay, I understand, may klase ng umaga. I understand, meron kayong kaabalahan the whole day. Pero may gabi. Ang malungkot, sorry to say, don't get me wrong, nakikita mo naka-online. Kung mahalaga yun, sabi yung altar is prayer for others, intercessory prayer yun eh. Kaya nga, wag lang of God, ini-encourage ko kayo, mag-pray tayo. So practice din natin yun sa iba. Ano sabi ko kanina? Walang kagastos-gastos. Wala kayong pera, gusto nyo tumulong sa kapwa nyo, pag-pray nyo. Tama po ba? Walang gastos. May pangangailangan siya wala akong pera ipag-pray ko na lang siya. Ba, yung prayer niya, mas mahigit pa sa pera. Dahil ang prayer, kayang gumawa ng himala. Tama po ba ako? Pag sa Diyos, sa pananalangin natin, may mangyayaring kakaiba. Tama po ba? So kung gusto natin tumulong, gawin natin. Kaya ang tanong ko sa kanila, bakit kahit holiday? Kasi nakikita namin, nag-check kami. Bakit kahit holiday? Hinahanap namin. Sabi ko, member sila. Nasaan sila? Tama po ba? Naintindihan ninyo? So, how come na mag-go-grow at magle-level up ang isang samahan ng hindi nakakapagsuportahan? So, kailangan ho natin ang isa't isa. Kung tingin ninyo nagagawa namin yung aming ginagawa sa ministry, nagkakamali kayo na kami lang, kailangan namin kayo. Sa totoo, kailangan namin kayo. Sino manonood? Tama po ba? Kaya na namin yung gagawin. Sino makikinig sa amin? Tama po ba? Naintindihan ninyo? So, mahalaga yung presensya ninyo. Kasi tignan nyo samahan natin to. Alisin natin ng Diyos. Samahan natin to. Kayo, sa barkadahan, pag wala lakad, hahanapin kayo. Yes or no? Sa gathering ng family, pag wala kayo, hahanapin kayo. Tama po ba ako, mga kapatid? Hindi ho ito paninita. I'm just opening your mind lang na gusto natin mag-grow yung church, gusto natin mag-level up, magsisimula yan individual. Hindi pwedeng, ay
naglumago kagad yung church. Hindi ganon. Lalago ang church, magsisimula from within. Sa atin muna. Hanggang kapag lahat tayo lumago, lalago ang kumain ng Panginoon. So yun ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid. Naintindihan ninyo? Sa school, hahanapin kayo ng teacher nyo. Tama po ba? Noon kasi, ewan ko kung practice pa to ngayon, tatawagin yung pangalan sa isa. Alphabetical yan. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin sa school? Hindi na. Meron ba? Tawagin, Alessandra De Baso. Lima, tawagin nun. Alex, ganito, ganon. Pagdating, Robert Victoriano. Pag walang present, asan na yun? Nag-CR na naman. May go out na naman. Absent na naman. Di ba hahanapin tayo? Tama po ba? So ako naniniwala. Kaya sabi ko sa mga instrumentalist, i-take nyo itong seryoso. Hindi kayo basta member lang. Leaders kayo. Nililid nyo ang church mag-worship sa Panginoon. Tama ba ako, mga kapatid? So tayo ganun din. Siyempre, pag wala, hahanapin. So ngayon, pag nandun tayo sa punto, kung gusto natin sabi ng Bible, nevertheless whereto we have already attained. Let us walk by the same rule. Tingnan nyo naniniwala ko napakahalaga ng presensya ng bawat isa. Kasi nga, hindi natin pwedeng tayo lang. Kailangan natin as family magkakasama sa gawain ng Diyos. Tulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin. Pag nakita nyo nahihirapan siya, tulungan natin . Di ba? Alalayan natin, ganito, punta ka sa church, samahan kita, sana ganito. Magkaroon tayo ng initiative. Huwag natin iasa lang sa isa o sa iba. Tayo mismo, yung katabi ninyo, sabihin mo sa kanya, sa Sunday, magkita tayo, ha? Sabihin mo sa katabi mo, sa Sunday, magkita tayo, ha? Totoo, sabihin mo sa katabi, sa Sunday, magkita tayo. Kasi ang sarap ng tulog mo, Encourage ako sa'yo. Tama. Sa Sunday, magkita tayo. Ako naman ang ilibre mo. Ano sabi mga kapatid? Di ba? Sabi ng Bible, am I my brother's keeper? Mga kapatid, kung tinitignan natin yan na pamilya, kung tinitignan natin yan na mahalaga, hindi natin yan babalikin. Aalalayan natin. Amen? So, yun po yun. So, magkaroon tayo ng right or proper treatment sa bawat isa sa atin. Last but not the least is the right tie-up. In Romans chapter 12, verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Look, sabi ni Apostle Paul, be not conformed and the renewing of your mind. So alam niyo ang unang target ng kaaway, isip. Kasi sabi ng Apostle Paul, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ni Apostle Paul dito, yung pong pag-iisip. Saan ba masaya? Saan ba okay? Kayo po ang tatanungin ko, mga kapatid, kasi posibleng nararanasan nyo rin to. Di ba? Ano ba ang mas masaya sa buhay natin? Ano ba ang mas maganda sa buhay natin? Kapag yun ang tinignan natin at yun ang sinunod natin, magkakaiba-iba tayo. Tama po? Kasi, tignan nyo, ano bang meron sa mundo? 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. In verse number 16, eto po ang pangbiktima ng mundo. Listen carefully. For all that is in the world. Ewan ko kung aware kayo rito. Number 1 is what? The lust of the flesh. Okay? The lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Actually, nag-share ako ng konti kahapon. Sabi sa kanila, itong tatlo na ito ang umaalipin sa atin. Paano? Sabi ng 16, the lust of the flesh. We are in a perilous time. Men shall be lovers of their own selves. Tandaan ninyo,
ang mahalaga sa karamihan ngayon, di ko nila lahat, sarili. Tama ba ako? Naku po, may tumatawag. Hindi, ano lang po, Globe. Magbayad na raw po ako. Minsan, hindi rin sila linggo, naniningil. Okay, joke lang po. Hindi ko po alam, number lang eh. Okay, so, di ba, sabi nating sarili, yan na po ang nangyayari ngayon. Mas priority na ng karamihan sarili kesa iba. Men shall be lovers of their own selves. Tama po ba ako? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Pag pinag-usapan kalusugan, lahat tayo gusto natin healthy. Kanina nga nalulungkot ako kasi nanghihina ako. Sabi ko, parang, kaya nag-prick ako, tinignan ko yung sugar ko. Kasi parang habang nakatayo ako, hindi ko alam kung gano'n ang pakiramdam. Parang tinatamad, parang kang nanghihina. So, di ko alam. Actually, sininang kita nakakita. Di ko nga nakita. Sabi niya, mataas. Di ko na nakita eh. Ano po ba yung 8.8 with fasting? Hindi ako kumain. Wala pa akong kinakain. So, imagine, taas. Sobra ho, Kaya sabi ko kanina, parang gusto ko nang tapusin. Kaya lang, tinapos ko. Pinilit ko po. Ngayon, sabi ko nga, paano kaya magpipreach pa ako? So, imagine niyo, yun yung nararamdaman ko. Lahat tayo gusto natin healthy. Tama po ba, mga kapatid? So, kaya lang, isipin natin, yung katawan may hangganan. Yung katawan, talagang, whether we like it or not, susuko yan. Hindi ako magpapakabayani. Pero sinasabi ko lang, tamang alagaan na sa natin. Pero huwag natin makalimutan, meron tayong obligasyon sa kaluluwa rin natin. Tama po ba, mga kapatid? Siyempre, physically speaking, kung tatanungin niyo, pwede ba iba na lang muna mag-preach kasi iba nararamdaman ko? Hindi pwede. Kailangan eh. Patatayo ko rito, hindi naman nakapaghanda yung mga preachers natin. Ano sasabihin yan? Biglaan. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? So, nasa panahon na tayo ngayon na masyadong ini-expose tayo ng mundo na mahalaga ang sarili. Okay. Don't get me wrong. Hindi humali ang magpapogi at mas magpaganda. Hindi humali yan. Maniwala ho kayo. Proud ako kapag may mga member tayo maganda at guwapo. Ay, yung kumantang ini. Mamili kayo sa mga babae, walang itatapon. Sa mga, lalo na sa mga lalaki. Wala kayong tulak kabigin eh. Lahat pambato talaga. Sabi ko nga doon sa mga kumantang lalaki kahapon, habang nagpa-practice, baka kayo pag sumikat, makalimutan nyo na yung church. Marami na kayong mga invitations, saan na kayo makarating, yumaman na kayo, diba? Maging YouTube, na kayo, ano ba yon? Para mga influencer, sensation, lahat na. Sabi sa kanila, basta stay humble. Yun, ayaw gumana ng mic. Sabi ko, di pa kayo kumakanta, pinarurusahan na kagad kayo Ano ba, isa yung mga kapatid, di ba pag tinignan natin, yung sarili, lahat tayo gusto natin maayos. Kayo ba, kaya kayo paganda at nagpapaguwapo, ano ba ang purpose? Alam nyo, ngayon, ang dali ng magpaputi. Sino yung mga gustong pumuti? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Huwag kayong kumain isang buwan. Mamumuti kayo sa gutom. Walang kagastos-gastos. Tama? Sino yung gusto angos ang ilong? Tanggalin yung mga sinampay nyo, ipit nyo yung sa... Di ba? Sino gusto yung nguso, ano ba yung tawag doon? Ngud-ngud niya sa windshield na sasakyan nyo. Gagano yan. Didikit yan. Mura lang. Di ba? Ang daming naiisip ng taong rito. Di ba? Kilay lang. Sino sa inyo ang gusto ng kilay? Problema na ng kilay. Di ba? Lahat tayo aware na sa itsura. Tama po ba ako? May mga hindi makalabas ng hindi nalagyan ng kilay, walang pula-pula rito, hindi makalabas pag may pimples or what. Di ba? Kasi in-expose tayo ng mundo na dapat ganun ang trato natin sa sarili natin. Tama po ba ako? At mga advertisement na ang binebenta, pampaputi. Ang pinakamura, yung gutom tayon.
nakakaputi tayo. Isang buwan yan, sigurado, garantisado, mamumuti ka, diretso yan, pantay na pantay ang pagkaputi mo. Isang buwan, gutom tayo yun. Isipin nyo, ang tao masyado nang gumagastos ng malaki para sa sarili. Tama. Magkano ang pangkuhit dito? Tama. Guguhitan tapos babawasan tapos di maintindihan dagdag bawas eh. Aahitin tapos gadagdagan ganon, iibahin ng ano. So, lalagyan ng pula tapos ikakalat ng ganon, di mo alam kung ano yung mga pinapalitada sa mukha, dami. Tapos iba-iba pang kulay ng lipstick, may itim, pula, may pink, may green, di mo alam kung anong itsura. So, gumagastos ang tao sa sarili. Tama po ba ko? Kasi nga, yun yung lust of the flesh. Yun ang gusto natin. And another thing is lust of the eyes. Biktima tayo, di ba, ng pampaganda. Biktima tayo ng pagpaparitoke. Biktima tayo ng pag-aayos ng sarili. Tama po ba? Samantalang noon namang halos makeup ang tao. Walang mga, ano man tawag doon, yung skincare noon. Mga gata ng nyug lang yan. Di ba? Mga latak ba yan tawag doon? Yung latak, hindi, may tawag doon sa pinaka, yung sapal, yung pinakasapal. O kaya aloe vera, magtatanim ka ng aloe vera, ano mo yung aloe vera, o kalamansi, pag talagang gusto mo, napakadali, easy lang. Ngayon, ang dami, may mga unang patong muna. First layer. Then, paglipas ng mga ilang 5 minutes, another layer. Another punas. Konting kibot, may natalsik na tubig, punas ulit ka agad. Tama po ba ako? Anong ulam? Wala nga eh. Pero daming pambili ng pamahin, pero pang ulam, wala. Baka pati panggatos ng anak nyo, wala rin. Hello, naintindihan po ninyo? Yan ang ginagawa ng mundo sa atin. Ini-impluwensyahan tayo na alagaan at wala hong mali roon kung meron kayo. Pero kung i-compromise nyo yung sa kakainin at sa pang-itsura, mga kapatid, kain muna. Maganda nga mukha mo, nakalukat naman, gano'n, kasi gutom ka eh. Di ba? Ang ganda ng pisngi, ang puti-puti mo, gano'n ka naman, kasi wala kang makain eh. So, itama natin. Tama po ba? Hindi mali ang magpaganda. Ako, gusto kong gumawa po. Gusto kong maayos mukha ko. Totoo po. Okay lang ba sa akin maging kagaya ko ni sino ba mga artista ngayon? Halos wala akong kilala kasi iba na mga pangalan ng artista ngayon eh. Sino? David? Sino yung David? Hindi ko kilala yan. Pasensya na kayo ha. Basta yun na yun kung sino naiisip nyo. Di ba? Gusto... Ano yan? Anong pangalan? White? Si Dwight Ramos? Player naman yun. Di naman kami nagkakalayo nun. Mata pa lang eh. Ganyan na kami nun. Ganyan kami ni Dwight. Totoo yun. Okay, so ibig sabihin, di ba masarap na maging maayos? Tama po ba? Again, I have nothing against sa pagpapaganda. Hindi mali yan. Proud nga ako kapag may member ako maganda at gwapo eh. Okay po yun. Hindi mali. Don't get me wrong. Ang mag-ayos ng sarili, hindi mali. Kaya lang, kapag doon ka lang focus, alipin ka niyan. Yung hindi ka makalabas ng bahay kasi may iniingatan kang skincare mo. Naku, sayang naman yung ini-inject sa akin. Usan lang ako bumili ng mantika. Mainit eh. Di ba? Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi dapat ganun. Tamang pahalagahan, pero ang priority natin, itama natin din. Ulitin ko po, hindi mali. Baka mapagkamalian niyo ko, si pastor naman, parang sinisita yung pagpapaganda namin. Siguro gusto niya mga miyembro niya pangit. Ganon. Gusto ko magaganda kayo. Gusto ko mukhang bata kayo. Sabi mo sa katabi mo, mukha kang bata. Mataisip. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, pangalawa, not only lust of the flesh, lust of the eyes. Ito.
Lahat, ewan ko balik muna tayo sa lust of the flesh. Sabi ko nga doon kagabi, tayo, gusto natin branded ang damit. Hanggat maaari. Kung kaya natin, gusto natin may brand. Tama ba ko? Kasi iba pakiramdam pag ang suot mo may brand. Okay. May blessing akong rubber shoes. Nag-speak ako sa isang team building. Binigyan ako ng Kyrie. Oo, meron akong Kyrie. Ang problema, pares kaliwa. Hindi ho. Sinukat ko tama. Pero tinitignan ko yung quality. Sabi ko, ano to? Original ba to o class A? But anyway, sino sa inyo may Jordan? May sapat sa Jordan. Sino magkaroon ng Jordan? 1 ako eh. Jordan 1. Di ba? Kahit ba si Jordan nakaganyan, di ba? Si Jordan, nakaganyan si Jordan sa logo. Pag sinuot niya ba yung ganyan, di ba kayo maglaro? Di rin eh. Tama, nakunta niyo? Pag tayo ba nagsuot tayo ng mga suot ng artista, gwapo't maganda na rin ba tayo? Binibigyan lang tayo ng kumpiyansa, mamahalin to. So yung pakiramdam lang ang nabago. Pag nag-Kyrie ba ako, ang laro ko rin ba Kyrie? Pag Stephen Kyrie. Sabihin mga kapatid, hindi magbabago yon. So kaya lang, yun nga, alipin tayo nun. So the lust of the eyes, lahat ng maganda gusto natin. Tama po ba ako mga kapatid? Gamit gusto natin maganda. Lugar gusto natin maganda. Taong kasama gusto natin maganda. Hello po. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag mali tayo doon sa ating ginugusto, alipin tayo nun. Hindi lahat ng magandang sitwasyon, yun ang kailangan natin. Minsan kailangan natin nung sitwasyong mahirap. Okay. Ang isang halaman para mag-grow at maging mataba, di ba? Yung mga pananim sa bukid, hinahagisan niya ng pataba. Noon, ang pataba sa mga pananim, hindi chemical. Natural. Yung mga decomposite na mabaho yun. Nakakita ba kayo ng ng manok? Yung dumi ng manok? Sa Bulacan, ganun ang ginagamit namin dati. Bago magtanim, ilalagay muna yun sa bukid. Mabaho. Pero yon ang kailangan ng tanim. Tama po ba? Minsan kailangan din natin ng hindi maayos sa sitwasyon para mag-grow. Wag puro yung gusto mo lang ang mangyayari. Baka yung gusto rin ng Diyos, yung maganda. Amen? And then sabi po ng Bible in James chapter 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. So, doon tayo natapos sa pangalawa. Sabi rito, the lust of the eyes, the pride of life. Ayaw natin na natatapakan tayo. Tama po ba? Ayaw natin na nilalait tayo. Ayaw natin na pinapahiya tayo. Ayaw natin na napagsasabihan tayo ng hindi maganda. That is the pride of life. Ayaw natin nasa list. Ang gusto natin, nasa bungad tayo. Yung may mga ganun tao. So pag ganun ang pananaw na sa buhay, alipin tayo ng sarili natin. Hindi ho dapat ganun. And then sabi ho ng Matthew chapter 6 verse number 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, and else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. And in 2 Corinthians chapter 6 verse number 14, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion? Communion means with God, hath light with darkness. Nakikipag-isa, hindi po pwede. Kaya nga mga kapatid, tandaan ninyo, ang kalooban ng Diyos, tayong mga magkakapatid sa Panginoon, ang dapat magkakasama. Kahit may mga minsan pang ugali na hindi tayo maayos, tayo pa rin ang pamilya ng Diyos. Kahit naman sa totoong pamilya, may mga magkakapatid di nagkakasundo. Minsan talagang nagkakabatukan pa nga eh. Pero hindi pwedeng baguhin. Pamilya yun. Ang dapat pa rin pairalin, pag-ibig. Amen?
magmahalan pa rin. As I close, in Ephesians chapter 4, verse number 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according, tandaan nyo, walang i-expect ang Diyos kung hindi tayo binigyan. According to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Maniniwala ka mga kapatid, napakahalaga na bukod sa understanding, kailangan nating pairalin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung pag-ibig lang natin sa katawan natin, meron tayong kondisyon. Kailangan okay ka sa akin para maging okay ako sa iyo. Tama? Kailangan mabait ka sa akin para mabait ako sa iyo. Naging mabait ba tayo sa Diyos kaya tayo inibig ng Diyos? Hindi. Inibig tayo ng Diyos kaya di tayo mabait. Therefore, ang kailangan natin pairalin, hindi pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit may palso yan sa buhay, mamahalin mo yan kasi ang nasa iyo, ibig ng Diyos. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral this morning.